Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung iniisip mong magpahinga, bigyan ng time yung sarili mo, at nagdarasal ka. Some of you pwedeng gusto mong mapag-isa at mag-meditate. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na merong tao na iniisip niya kung makikipag-communicate ba siya or gagawa siya ng hakbang na ayusin kung ano yung meron sa inyo, or pwedeng ikaw to na pinagsusumikapan mo na mapaunlad yung iyong financial, yung trabaho mo, yung career mo. Meron kang inaayos, pwedeng sa loob ng tahanan, or you're building something here about your future. Pwedeng nakikipag-usap ka sa katrabaho mo, sa kapitbahay, at inaalam mo kung ano yung pwedeng makatulong sa iyong financial. Nakikita ko na mas nagsusumikap ka sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay. And gagawin mo lahat para mapalago yung income mo, yung trabaho mo. And one day, kung ano yung paghihirap mo, pagsusumikap mo, masusuklian din yan ng reward. And may tao dito na gusto niyang ibigay yung makakaya niyang tulong sa'yo or magbigay ng offer. May darating na communication, some of you, pwedeng ikaw to na gusto mong ipaliwanag yung nilalaman ng iyong isipan, or meron ng dumarating na clarity dun sa situation. Gusto mo na ibigay yung makakaya mong tulong. Some of you may darating na blessing na pinaghirapan mo. Nakita ko na may offer dito na darating. And some of you may mga desisyon kang kailangang harapin. You feel something na nag-struggle dun sa passion, or you feel conflict. And merong pagtatalo or hindi pagkakasundo dito. Clarify natin ang King of Pentacles, Eight of Swords, and Five of Cups. May mga gumugulo sa isipan mo, sa sarili mo, na nararamdaman mong nandun ka sa isang trap na situation at nagpapalungkot yun sa'yo. Sometimes naiiyak ka dun sa nangyayari, or itong tao na to na hindi siya makaalis dun sa sitwasyon na yon. At naiiyak siya dun sa mga nangyayari at dumarating sa buhay niya. Clarify natin ang Eight of Pentacles, Two of Swords, and the Empress. Yung mga pinaghirapan mo, yung mga naranasan mo sa buhay mo, iyon yung nagbigay sa'yo na maging matatag at makita kung ano yung deserve mo, kung ano yung pagpapahalaga na kailangan mo, yung pagmamahal na hinahanap mo. Some of you, every time na mayroon kang na-achieve, binibigyan mo din ng reward yung sarili mo. Kasi alam mong
magiging masaya ka doon. And binibigay mo yung mga pangangailangan mo at magpapasaya sa puso mo. Clarify natin Knight of Swords. The Moon and the Hierophant. Meron darating dito na hindi mo inaasahan na communication, clarity, and ito yung isa sa gustong-gusto mong marinig or malaman. Clarify natin ang Four of Cups. The Empress and Page of Cups. Merong offer na darating dito na magpapasaya sa iyong puso. And isa ito sa pinapangarap mo or talagang gustong-gusto mong makuha. Alam mo sa sarili mo na mahalaga to. Kasi isa to sa pinapangarap mong ma-achieve. Some of you, may tao na nagpaparamdam ng kanyang pagmamahal, either kapatid mo or nakakabata mong kapatid or anak mo. Pinapakita yung pagmamahal na nararapat na iparamdam para sa'yo. Clarify natin ang Three of Pentacles. Knight of Cups and Eight of Pentacles. Nakikita ko yung pagsusumikap mo na mapaganda yung buhay mo, na maiayos yung iyong financial, yung trabaho mo, yung pagkakitaan mo. And meron ditong pinupunuan mo na pagmamahal or kaakibat na pagmamahal dun sa mga ginagawa mo. Some of you may taong gustong iparamdam yung pagmamahal sa'yo. Gagawin nito lahat ng makakaya niya para maging maayos at may paramdam sa'yo yung pagmamahal na gusto niyang maipakita sa'yo. Clarify natin ang Knight of Pentacles. Ten of Pentacles and Death. Meron ditong darating na transformation and abundance. Some of you, prosperity. Andun din yung celebration or merong financial growth. Some of you, meron din ditong tao na magbibigay or mag-offer sa'yo na pwedeng makatulong na mapalago or mapaganda yung financial mo. Repay natin ang Six of Pentacles. Knight of Swords and Four of Pentacles. Meron ka pa rin hindi makalimutan na nangyari sa nakaraan, pero unti-unti nang nagiging malinaw sa iyo ngayon yung mga sitwasyon na yon. Some of you, meron ditong gusto mong mag-ipon at i-secure yung future mo. Gusto mo rin na makatulong sa mga mahal mo sa buhay. Meron din ditong darating na communication connected dun sa past mo. Clarify natin ang Five of Wands. King of Pentacles and Two of Pentacles. Itong tao na to, urong-sulong siya. Hindi siya makapag-desisyon. Pinag-iisipan niyang mabuti. Kasi nararamdaman niyang merong conflict or may competition doon. And nagkaroon ng hindi maganda, hindi nagkasundo. Some of you, pwedeng you feel na hindi ka pa right now ready to decide. Naguguluhan ka pa. Hindi ka pa handa na magdesisyon right now. Marami ka pang iniisip. Marami pang nagpapagulo sa iyong isipan. At pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung dapat mong gawin dun sa sitwasyon. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay.
Wedding. Marriage is the union of two souls joined in love, mutual respect, and commitment. It signifies a desire to deepen love over time. Your wedding day is a testament to your well-founded faith, love's power, continually breathe life into the faith and love. Ang mensahe ng iyong gabay na yung pagpapakasal ng dalawang tao na nagmamahalan at binibigay yung pagrespeto sa isa't isa. And nagsasama ng panghabang buhay. Ganon din yung pagmamahal mo sa Diyos Ama at sa mga mahal mo sa buhay. Na binibigay at nilalaan mo yung puso mo, yung buhay mo na mapaglingkuran ng Diyos at maibigay yung pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. Basta isipin mo lang na andyan ang Diyos Ama para gabayan ka, pagsumikapan mo palagi kung ano yung mga pinagdadaanan mo na malagpasan mo, and huwag kang susuko dun sa mga suliranin at pagsubok na dumadaan sa'yo. Lahat ng pagsubok na pinagdadaanan mo, malalagpasan mo rin yan. Basta isipin mo lang na maging positibo sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo at gusto mong dumating sa buhay mo. Pagsumikapan mo palagi kung ano yung mga pangarap mo para ma-achieve mo at magtiwala ka sa kakayahan mo. Mahalin mo rin yung sarili mo at the same time kasi yung pagmamahal na yan, napakahalaga niyan para sa'yo, para maging inspire ka na mas ma-achieve mo or makuha mo yung goal na gusto mo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.